Eto mga ka-review, Pilipinas hindi na mapigilan. Pinas nangakong wawasakin lahat ng assets ng mga Chino sa West Philippine Sea. Yan mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento or kritisismo kung meron man po. Mula po ito sa ating paboritong Terong Explain. Yan mga ka-review Yan, yung mga hindi pa po napag-subscribe kay Terong Explain, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan, bisitahin nyo na po si Terong Explain at isubscribe nyo na po. At manood po kayo ng kanyang daily uploads mga ka-review. Nako, marami po tayong matututunan dito kay Terong Explain. Right. At ito na nga mga ka-review, China paalisin na. Yan. Wawasakin mga assets ng China. Naku po talaga naman. Nuclear gagamitin na. Yan mga ka-review. Patungkol po yan ang ating bibigyan ng reaksyon. Yan mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa nakapag-subscribe din dito sa ating munting channel at gusto mo ng mga ganitong reaction video, pa-subscribe na po mga ka-review. At eto na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito mula po kay Terong Explain. Yan, ito na po. Breaking news, Pinas desidido na talaga. Philippine Coast Guard nangakong wawasakin ang kahit anong asset ng China na ilalagay sa teritoryo ng Pilipinas. Puwersang Pinoy naghahanap pa ng mga barrier na posibleng inilagay umano ng China sa ating tubig. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At nuclear training para sa mga Pilipino uumpisahan na ng South Korea. Pinas palapit na nga ba ng palapit na magkaroon ng pinapangarap na nuclear power plant? Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na ba'y humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Yan, subscribe na po Terong Explain at dito rin po sa ating munting channel mga ka-review. Maraming salamat po. Nananatiling nakatuon ang Pilipinas sa pagprotekta sa soberanya nito sa pinag-aagawang Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa kamakailang ulat mula sa Philippine Store, ang Philippine Coast Guard ay nangako na gawin ang lahat upang alisin ang anumang mga hadlang na iligal na inilagay sa tubig na nakapalibot sa shoal sa hinaharap. Ang Scarborough Shoal na kilala rin bilang Baho de Masinloc sa Pilipinas ay matagal nang naging flashpoint sa mga alitan sa South China Sea. Ito ay matatagpuan humigit kumulang 120 nautical miles sa kanluran ng pangunahing isla ng Luzon sa Pilipinas. Parehong inaangkin ng China at Pilipinas ang soberanya sa shoal batay sa kalapitan ito sa kanilang baybayin. Gayunpaman, ang mga internasyonal na tribunal ay nagpasya na ang Pilipinas ay may higit na mataas na legal na paghahabol sa ilalim ng internasyonal na batas. Noong 2012, isang standoff ang naganap sa shoal matapos ang isang Philippine Navy ship na humarap sa mga Chinese vessel na nangingisda sa lugar. Nag-udyok ito sa China na mag-deploy ng mas maraming barko na epektibong kinuha ang kontrol sa shoal. Naglagay sila ng mga barkong maritime militia at Coast Guard doon mula noon upang igiit ang kanilang mga pag-aangkin sa teritoryo. Inakusahan din ng China ng pag-install ng mga istruktura tulad ng mga lumulutang na solar-powered barrier upang markahan ang kanilang presensya. Ito ang tinutukoy ng Philippine Coast Guard sa kanilang panata kamakailan. Sinabi ni Admiral Artemio Abu, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, na nakatuon sila sa pagtataguyod ng soberanya ng Pilipinas at aalisin ang anumang mga hadlang na iligal na inilagay sa Scarborough Shoal sa hinaharap. Anya, may kakayahan ng Philippine Coast Guard at isagawa ang mandato nito na pangalagaan ang maritime domain ng bansa. Binigyang diin din ni Abu na layunin nilang maresolba ang mga isyu ng mapayapa, ngunit gagawa sila ng mga necessary action kung maprovoke o may pagbabanta. Ang paninindigan ng Philippine Coast Guard ay pagkatapos ng mga ulat na ang China ay maaaring naglagay ng higit pang mga hadlang sa shoal. Ang mga imahe ng satellite mula sa mas maaga sa taong ito ay nagpapakita ng mga bagong istruktura na umuusbong sa tubig. Gayunpaman, ang mahinang visibility na humadlang sa Pilipinas na i-verify ang mga claim na ito sa site. Ang mga hadlang ay epektibong humahadlang sa ibang mga bansa tulad ng Pilipinas sa pag-access sa mayayamang lugar ng pangingisda ng shoal na nasa loob ng 22 kilometers exclusive economic zone ng Pilipinas sa ilalim ng internasyonal na batas.
Ito ay isang seryosong pag-aala para sa Maynila. Ang Scarborough Shoal ay isang mahalagang lugar ng pangingisda na matatagpuan din sa mga pangunahing ruta ng kalakalan sa rehiyon. Ang pagkawala ng access dito ay sumisira sa soberanya ng Pilipinas at mga karapatang maritime. Nagtatakda din ito ng hindi ka nais-nais na pamarisan para sa iba pang mga pinagtatalo ng lugar. Dahil dito, mas mahigpit ang naging linya ng Administrasyong Marcos laban sa mga aktibidad ng China kumpara sa mga naunang pinuno. Kung inyong maaalala, noong 2016 pinasiyahan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na batayan ng 9-line claim ng China sa halos buong South China Sea. Pinawalang bisa din ito ang mga claim ng China sa Scarborough Shoal. Gayunpaman, patuloy na sinasalungat ng Beijing ang desisyon ng internasyonal na tribunal. Ang pagtatayo at militarisasyon nito ng artipisyal na isla ay nagdulot din ng tensyon sa mga kalapit na estado tulad ng Pilipinas at Vietnam na may magkakatunggaling mga claim. Ang panata ng Philippine Coast Guard na alisin ang mga hadlang ay nagpapakita na hindi tatanggapin ng Pilipinas ang anumang mga inilalagay ng China. Gayunpaman, So dito po mga karibyo, no, yung tinatapatan na po ng Pilipinas yung pagiging agresibo ng China doon po sa kanilang statement na wawakasan na yung mga, di ba? Yung mga assets, lahat ng assets ng Chino dyan sa West Philippine Sea. So dapat lang, no, mga ka-review, na maging agresibo din tayo para hindi tayo nabubuli masyado, mga ka-review, di ba? Para kasing hindi na tayo respeto ng China sa mga ginagawa nitong mga hakbang, no, o mga kalokohan dyan sa West Philippine Sea. Kawawa naman po yung mga mangingisda natin, mga ka-review. Kasi nga po, nakakarami po sila ng huli pag dyan sila nangingisda. Kasi nga po di ba? Napakayaman po ng West Philippine Sea, no? Dyan po sila namumuhay or naghahanap buhay. Yan, mga ka-review. superior na kapangyarihang pandagat ng China, ang aktual na pag-alis ng mga estruktura ay magiging mahirap nang hindi nagdudulot ng armadong konfrontasyon. Dahil dito, kailangan tuloy ng Maynila ang isyong ito sa pamamagitan ng legal at diplomatikong paraan habang pinapalakas ang mga kakayahan nito sa pagpapatupad ng batas maritime sa paglipas ng panahon. Ang internasyonal na suporta para sa desisyon ng arbitration ay nananatiling mahalaga pa rin upang pilitin ng China na igalang ang soberanya ng Pilipinas. Sa pangkalahatan, ang Pilipinas ay nagpapadala ng matibay na mensahe na pangangalagaan nito ang mga interes nito sa paligid ng Scarborough Shoal. Kung paano tumugon ng China ay makakaapekto sa mas malawak na geopolitical na sitwasyon sa pinagtatalo ng rehiyon ng South China Sea. Ang parehong mga bansa ay kailangang humanap ng mga paraan upang pamahalaan ang mga tensyon at maiwasan ang paglala, lalo na habang ang mga karibal ay naghahabol din ng kanilang mga claim. Ang katayuan ng shoal ay nanatiling isang mahalagang punto, kaya ang karagdagang kooperasyon ay kinakailangan upang mabawasan ang tensyon at makahanap ng pangmatagalang solusyon. At para sa ibang mga balita, nuclear training para sa mga Pilipino, uumpisahan na ng South Korea. Pinas palapit na nga ba ng palapit na magkaroon ng pinapangarap na nuclear power plant? Ang Korea Hydro and Nuclear Power Corporation Limited ay nag-aalok sa gobyerno ng Pilipinas ng isang programa sa pagsasanay para sa mga profesional. So ito mga ka-review, good news naman po ito, 'di ba, para sa atin kasi 'di ba pag nag-operate po yung nuclear power plant na 'yan, talagang 'di ba? Medyo na tayo yung teknolohiya natin, mga ka-review. Diba? Makakapag-create na tayo ng iba't ibang uri ng armas, or pwede, diba, pwede natin gawing armas laban sa China. At saka maraming gamit po ang nuclear, mga ka-review, hindi lang po sa mga ganyang pag yan po talaga natuloy, tuloy na ba yan? Totoo na ba yan, Korea at Pilipinas? Sana totoo po, kasi yan na po ang hinihintay ng maraming Pilipino. Na nuclear upang ihanda ang bansa sakaling magpasya itong i-activate ang mga asset ng nuclear power nito. Isang mataas na opisyal ng Overseas Business Development Department ng KHNP ang nagsabi sa isang panayam kamakailan na ang training program ay isasama sa roadmap na bahagi ng feasibility study na isinasagawa ng kumpanya para sa Bataan Nuclear Power Plant.
Ang KHNP, ang pinakamalaking power generator sa Korea, ay matagal ng kasosyo ng Pilipinas sa mga aktibidad na may kaugnayan sa enerhiya na nanguna sa mga feasibility study para sa ligtas na paggamit ng Bataan Nuclear Power Plant at Cagayan Eco Zone. Priority kasi ng feasibility study, we are trying to establish a roadmap. That's why we want to do it together with the DOE so that both parties understand what we need to actually run a plant in the Philippines safely. Sabi nila. Sinabi ng isang executive na kasama sa programa ang pagsasanay na aabot na humigit kumulang 8 hanggang 9 na buwan na pagsasanay sa trabaho na maaaring gawin habang sumasailalim ang BNPP sa rehabilitasyon. Nagpahayag ng interes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy ang teknolohiyang nuclear at iba pang mga platform na pakikipagtulungan ng enerhiya sa South Korea. Noong Pebrero ngayong taon, nag-alok ang Korean power firm na buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant sa loob ng 5 taon sa halagang $1.19 billion. Noong nakaraang July 19, si Philippine Ambassador to South Korea na si Maria Teresa Dizon de Vega ay nakipagpulong sa mga executive ng KHNP upang talakayin ang inaharap sa kooperasyon ng Philippines Republic of Korea sa teknolohiyang nuclear at renewable energy. Sakaling buhayin ng gobyerno ng Pilipinas ang Bataan Nuclear Power Plant, sinabi ng senior official ng KHNP na maaaring kailangan ng nuclear power plant ng 300 manggagawa. Ang Bataan Nuclear Plant ay hindi nag-ooperate sa loob ng 40 years kaya nawalan ka ng ugnayan sa mga nuclear professionals. Dapat mas involved ang gobyerno kung ayaw mong mawalan ng ugnayan ng mga profesional sa mahabang panahon. Sinabi niya na ginawa ng KHNP ang parehong programa sa pagsasanay sa United Arab Emirates noong itayo nito ang Baraka Nuclear Energy Plant, ang unang nuclear power plant ng United Arab Emirates. Ibinahagi din ng isang Korean nuclear energy sa Korin Nuclear Power Site na mayroong mga manggagawang Pilipino sa pasilidad ng nuclear power ng UAE. Karamihan ay mga mechanical engineer at operator, ngunit hindi mga nuclear engineer. Inimbitahan ng KHNP at ng Korean Nuclear Association for International Cooperation ang mga mamamahayag ng Philippine News Agency at Philippine Daily Inquirer na bisitahin ang Korean Nuclear Power Site na isang kaparehong pasilidad ng nuklear sa Bataan Nuclear Power Plant. Ang mga mamahayag ay bahagi ng 2023 International Journalist Invitation Program ng Korean Culture and Information Services mula September 18 hanggang 22. So yan mga ka-review, no? Anong masasabi nyo dyan sa pag-re-reopen, no? Or pag-training po ng nuclear, no? Dyan sa Bataan. Masasabi po natin dyan, good news po yan para sa atin, di ba? Kasi alam naman po natin, no, na sa buong mundo talagang meron po talaga lahat ng nuclear power, di ba? Tayo na lang siguro ang wala, mga ka-review. So, meaning, di ba? Napapag-iwanan na po tayo. Alright? Yan. Ano po ang iyong masasabi rin dito sa statement ng Philippine Coast Guard na wawakasan or wawasakin, yan mga ka-review, ang mga asset ng China dyan sa pag nakita nila dyan sa West Philippine Sea. Alright, parang agresibo na po tayo dito na mga ka-review, which is good news para hindi po tayo mabuli. Hindi tayo talaga ng China kasi sobra na eh. Kailangan na po nating ipakita din na pagtanggol na ipapagtanggol natin yung ating diba? Yung ating mga soberanya, diba mga ka-review? Mahirap naman kung kinukuha na yung ating part ng ating bansa, diba? Kinukuha na, tinitingnan nyo lang, diba? Yan, tama po yan, no? Sa Philippine Coast Guard, palakpakan po natin. Alright, saludo po kami sa inyong tapang. Yung visibility nyo lang po dyan sa West Philippine Sea ay isa na pong napaka-honored, no? Honor na po namin kayo, no? Sinasaluduhan po namin kayo dyan pa lang sa pagpapatrolya ninyo dyan sa West Philippine Sea. Alright mga ka-review, maraming salamat po kay Terong Explain sa kanyang video ito, no? Sa kanya po galing ang ating video. Yan, Terong Explain, subscribe niyo na po. At panoorin niyo po yung daily uploads niya para at least
malaman nyo na rin, no? Ng advance yan bago na pupunta sa atin yung kanyang mga ini-explain, no? Ni Terong Explain. Alright? Alright mga ka-review, kung gusto mo ng mga ganitong reaction video, palike and share na din po. Yan, ng ating reaction video. Yan na mga ka-review. Alright, maraming salamat po at maraming salamat po kay Terong Explain.